4 milliamps, ibig sabihin natalo niya yung Sabihin, ito nakababa. Nakataas pala. Ibig sabihin, pag ito ay sumagat sa taas, close to 4 milliamp, okay, yung kanya feedback. Okay, so close to 4 milliamp tayo. Okay, kapag naman ito ay nakasagat dito sa baba, okay, ibig sabihin close to 20 milliamp. So, ibig sabihin, kapag nag-up and down yan sa para siyang gumagawa ng trend line. Okay? Na ito yung milliampere niya, naka-extend siya dito, yung milliampere lumiit, ibig sabihin, umangat. Tapos, bumalik na naman sa ganitong milliampere value. Okay, dito naman, lumaki yung milliamp, nag-extend niya, bumalik na naman sa ganitong milliampere value. Okay? So, gumagawa siya ng trend line. Okay, kung ano yung nangyayari dun sa, or kung ano yung nagiging movement ng FIBA natin. Okay, sir? So, pinukumpara niya rin yan dun sa angle position. Okay, kasi kailan pa kailangan mag-activate yung injection, kailan mag-activate yung exhaust valve. Okay? Meron tayong tinatawag na neutral position. So, ano yung tinatawag natin na neutral position? Yung neutral position, okay, Almost 12. ito sir, no? So, ito, meron na ito milliampere value. Okay? Pero, yung pressure mo, hindi pa rin pupunta ng CDA. So, ibig sabihin, no activation pa rin. Ngayon, pag umagat ito hanggang dito, okay? So, nandito na ngayon yung piston mo, sir, no? Okay? So, meron din milliampere value na mas mababa. Pero wala pa rin activation dito sa CFI. Okay, yung tinatawag natin na neutral position yung iba. Nakapwesto siya nang wala nangyayari activation sa okay? So, let's say no, na ito yung kanya neutral position. So, pag nandiyan yung buhit natin, sir, ibig sabihin, okay, yung hydraulic is nandiyan lang, no? Hindi pa nag-flow. Pero, kapag nagkaroon tayo ng line above dyan sa neutral area na yan, ibig sabihin, nagkaroon na ng flow dito sa CFI. Kasi ito is fuel injection area natin. Okay? Ito naman yung exhaust valve activation area natin. Any questions, sir? Neutral position, exhaust valve activation. Okay? Any question? So, i-assume natin kunwari, sir, no? Ilan yung nakita yung milliampere kahapon nung nag-test kayo sa, sa troubleshooting HCU. Yung return, pag nag-close kayo ng exhaust valve, ilan yung milliampere niya? So, pwede nyo reviewin sa video ninyo, no? Okay? So, around, let's say, no? Okay, hindi to exactly. Okay, around 12. Okay. 12 and 14. Pero yung lumalabas dyan is 13 and 14. Okay? So, let's say, no? Itong milliampere nito is nasa around 12 milliamp. At ito naman, nasa around 14 milliamps. So, ibig sabihin, pag nakaka-receive siya ng feedback na 12 to 14 sa computer, naka-neutral pa rin yung feedback na. No activation. Okay? So, yung 12, papunta ng 4, yun yung fuel injection, and yung 14, papunta ng 20, yun yung exhaust valve activation. Okay? So, eto ngayon, sir, yung mga condition
na yung CCU ninyo magbibigay ng command, okay, para i-fail safe si FIBA. Okay? Yung isa natin fail safe, sir, no choice yung CCU mo, sir, no? Wala siyang choice. Kundi, makita niya, sir, na yung FIBA ninyo nag-fail safe kasi nga nasira yung inyong proportional value. Okay? So, ito yung other conditions na mag-trigger ng fail safe. So, FIBA is immediately set to exhaust valve open position. Yung mag-control sa FIBA, sir? Si CCU. Okay? Via channel 70. Okay? Yung nasira yung proportional valve, wala siyang choice doon, no? Kasi mechanically, dun sa split, mag-fail safe. So, ano yung mga reason? Meron tayong 4 na reason. Yung isang reason ay dahil sa feedback at yung isang dahilan ay dahil sa feedback depression booster. Okay? Dito sir, kapag yung feedback signal daw ay not valid or outside 4 to 20 milliampere. Okay? So, tuwing kailan ang CCU ninyo makaka-receive ng signal, okay, na less than 4 or greater than 20. Kailan, sir? Anong mga possibility? Disconnect. Na-disconnect. Pag na-disconnect, 0 milliamp. 3.5. 3.5. Okay? Paano naman yung more than 20? 20.5 out of range. Anong sira? Anong sir, no? Anong condition? Kasi usually pag sira, open circuit. Okay? Yung nasa loob niya, kung ano man yung may wire, baka may naputol dyan. Depreciated O na. na-disconnect, ano man dun sa loob niya. Kaya wala ng milliamp na binabato. Okay? Paano yung 20? Short 10. Okay? Usually, pag nag-short, napuputol din yung wire, nag-open din. Okay? So, may mga condition na umaas yung milliamp, tapos biglang bumagsak din naman. Okay, sir? Ano pa, sir? Grounded or electrical noise. Okay? So, more on electrical problem, sir. Okay? So, pag nagkaroon ng gano'n na feedback, okay, anong gagawin ni CCU? Sasabihin niya dun sa FIBA mo na, ano sir? Fail safe. Fail safe. Open yung A dun sa P. Okay? So, magiging signal. Siyempre, papaagatin niya to, no? So, bababaan niya yung milliampere ng channel set. Okay, para A to vital o negative. Okay, so yun na lang ang phase. Okay, anong dahilan pa, sir? Yung feedback signal nag-indicate na physically impossible speed. So, anong ibig sabihin ng physically impossible speed? Okay? Ito raw, nag-up and down ng sobrang bilis na sa physics, imposible na. Okay? So, ano ba yung pinakamabilis niya? Paano niya malalaman ito, sir, na sobrang bilis ng movement? Ano ba ang basis ng movement? Ito. Siguro sa calibration niya, sir. Ha? Pag-calibrate. Yung milliampere value na na-receive kasi nagbabago, sir. So, ibig sabihin, pag mabilis nagbago yung milliampere, ibig sabihin, mabilis itong gumalaw. Okay? Merong position, meron tayong time, no? Na katulad dito, sir. Kapag ang milliampere mo, okay, ay nagbago from 12 milliampere to 4 milliampere, sabi natin 4 to, no? Tapos naging 12 milliampere ulit, ang pinakamabilis niyan is, eto na sir, no? 100 milliseconds. Okay? Ganun kabilis, 0.1. Okay?
pa second. So 0.1 pa second, neutral, injection, baliktaran. 0.1 daw. Paano niya malalaman na sobrang bilis? Naka-receive siya ng signal, 12 milliampere. Naging 4 milliampere. Tapos, naging 12 ulit. Pero ganyan lang kabilis. Okay? Impossible speed. Okay? Kasi ito, ang kaya niyang bilis, ganito lang kabilis, 0.1 per second. So ito, less than 0.1 per second. Yan. So tuwing kailan yan nangyayari? Na hindi naman ganun yung ginagalaw nito, pero yung na-receive niya, ganyan kabilis yung changes. Tuwing kailan siya? Pag nagkaroon na ground or electrical noise. Kasi usually yung ground, di ba, nagkaroon yung activating. Okay? So, ganun yung sa physically impossible speed. Okay? Actually, pag natulog yung sensor ninyo, physically impossible speed yun eh. Kasi from 12 naging 0 or from 12 naging 4. In an instant, ang pagkatulog yun. Ganun kagad yun siya. 12 to 0 kagad yun, parang straight line yun. Impossible speed na yun. Although, invalid signal din. Pero in reality, ang naunang nag-activate doon, physically impossible speed pag nabulog yun. Okay? Any questions, sir? Okay. So, yung feedback nagbigay ng position not allowed outside maybe to around TBC. Okay. So, ano ang signal sa TBC? Fuel injection, no? So, ito yung TBC natin, no? Alin yung signal outside TBC, sir? Okay. Exhaust valve activation. Okay. So, kailangan daw may exhaust valve activation every time na nandito yung position ng cylinder unit. Okay? So, ito sir, isa sa advantage ng MP. Okay? Pag nag-start tayo ng makina, starting, ano unang i-activate sa starting sir? Ha? Ano unang i-activate niya? Pag nag-start kayo ng makina, nilagay sa dead slow. Starting na yan. Okay? Ang susunod na i-activate niya ay exhaust valve. Kahit anong position, sir, basta umabot dito sa valve na to. Exhaust valve ka. Okay? So, meron na kagad, open and close na exhaust valve. Ang fuel injection is after 3 cycles. Pang-apat pa, sir. Okay, sa MC kasi sir, basta paluin ang camshaft mo yan, activate yung injection. So ngayon, halimbawa, ang piston mo nandito sa kalahati. So ilan lang yung hanggang makokompress? Konti, hindi pa iinit. So mag-i-injection ka agad, sasabog hindi? Hindi. So meron kayong unburned fuel, kaya din sa pangalawa o pangatlo at sumabog, marami hindi nasunog. Kaya may hindi usok. So usually dito, up and down muna siya ng tatlo para magkaroon kayo ng proper compression pressure bago mag-injection yung makina. Okay, sir? Anong disadvantage? Malakas sa hangin. Okay, sir? So, ano naman yun, no? Yung inyong main air bottle, no? Kung parehas kayo na size ng MC at LE, most likely yung air bottle ninyo sa 50, mas malaki yung sa ME kaysa sa MC. Okay, kasi mas maraming volume yung kailangan. Okay, although mapapansin nyo naman sa initial start, mga 5 bars talaga yung napabawas nyo. 28 to 23 bars, usually yung unang start. Sa pangalawa, ay na yung 23, 21, okay, doon na yung medyo na kasi yung pressure natin hindi na nagpataas. Okay, any questions, sir? May tanong? So, kailangan meron ito, no? Fuel booster position feedback signal indicates that the pressure booster is moving during the compression stroke. Okay? Paano malalaman na CCU na gumagalaw ang pressure booster? Feedback. Sa feedback. Anong nangyari sa feedback?
Para masabi niyang gumalaw. Okay? Nagbago. Okay? Kasi pwedeng downward. Okay? So, upward, tumaas, downward, bumaba. Okay? So, tuwing kailan lang dapat magbago yung milliampere niya? During injection dito. Sabi niya, sir, no? Kapag merong change sa milliamp during compression stroke, kailan ang compression stroke? Kailan mag-start ang compression stroke natin? Pag tatlong, Pagkat sa radio, exhaust valve. So, ibig sabihin, from here to here, bawal magbago yung milliampere. Kasi ang interpretation niya, nag-inject ng fuel. Okay? So, halimbawa, nagbago yung milliampere mo dito, nag-inject ka ng fuel, ano siya ibig sabihin? Nagpasabog ka sa kabilang side na dapat napasabog mo dito. Okay, sir? 30 days. Yes, sir. Kaya, slow down kayo. Okay? If-fail safe niya yung inyong feedback. Okay? Ito, sir, no? Meron itong specific na alarm. Okay? Illegal plunger position. Okay? So, specific yan. Okay? Alam niyo na, plunger sensor yung nagka-problem or maybe, no? Sa events, makikita nyo pa yan na nagpamukas siya ng before TDC. Okay. May alarm na kayo sa exhaust valve, sa plunger, or sa FIBA. Kahit alin din sa tatlo, lagi kayong pupunta sa chip limiter stage. Okay? So, engine, chip limiter stage, titingnan nyo kung lumabas yung fault na yan. Kasi dyan pa lang nakakapa-focus tayo dun sa troubleshooting natin. Kasi pag lumabas yan, yung apat lang na yun ang dahilan plus yung proportional valve failure. Okay, so 5 lang. So dun lang kayo mag-focus.